resource persons natin para tayong nagsasayang ng oras dito Gusto kong maklaro, from your office, gumawa kayo ng formal endorsement Yes, sir. do sa letter Yes, sir. or invitation. Yes, sir. Kanino naka-address yung letter ninyo? Sir, though I haven't seen personally Sabihin mo the ng letter. diretso, gumawa kayo, hindi. Sir, gumawa po kami, sir. Kanino naka-address? Sir, kay Chief PNP, sir, kasi... Okay, Yes, sir. wag nang kasi. Kasi limited time Yes, sir. tayo. So, naka-address kay Chief PNP. Siyempre, pwedeng for the Chief PNP, attention DPRM, meron pa bang ibang office concern kung saan mo pinadala o direkta sa office of the Chief PNP? Sir, kay TCDS, sir. O, TCDS. Can you prove that? Yes, sir. O, Mr. Chair, nililinaw ko po ito. Para malinaw sa atin, ginawa po ni Colonel Cunanan ng office niya. Yun dapat niyang gampanan. Yun po ang dapat nating matrace. After na masend sa office of the TCDS, what happened? The Chief Directorial Staff, Mr. Chair. So, kasi po, kung babakbakan natin si Colonel Cunanan halimbawa, pati yung major na legal officer, parang mali. Dapat klaro kung sino yung responsible, sino yung hindi nag-act accordingly, yun dapat, Mr. Chair, ang mabigyan ng show cause order. Kasi kawawa yung ibang junior officers namimilipit, hindi alam ang isasagot So for that matter, Mr. Chair, malinaw po na ginawa ni Colonel Cunanan from his office yung trabaho nila. And according to him, mapuprove niya, sinabit yung communication sa office of the TCDS ng PNP. Then after that, sino yung hindi ginampanan yung trabaho, kaya tayo, mga nakanganga dito. Hindi alam ng mga resource persons na dapat nandito sila ngayon. Sayang yung oras kasi, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you. Do you have any interjection, Congressman Carap? Anyway, this is just all administrative matters, Mr. Chairman. Well, in fact, I have not yet proceeded with regards to documents being requested by this committee during the previous hearing. But, gusto ko lang pong balikan si Colonel Cunanan kasi paiba-ibang sagot mo kanina. Now you have submitted that invitation doon sa kanino? Ano na office? Ba't hindi ka sigurado? Nung tinanong ka kanina, sinagot mo PCDS. Yes, sir. Tinanong kita ngayon, parang hindi ka sigurado. Saan mo ba talaga pinadala? Your Honor, I'm not the signatory of the letter po. Kasi Iyon I na just nga read yung it. problema Kasi tinatanong ka ni Colonel Busita, now Congressman Busita, sinabi mo PCDS, now you're telling us that you're not officially affect ng signature doon? Ano ba talaga? It was my boss, sir, who signed the signature to the Eh, TCDS. then you produce the document Yes, sir. that you're telling Congressman Busita. Yes, Your Honor. Oh, Mr. Chairman, better invite in next hearing yung opisina ng PCDS para at least malinaw to. Kaysa naman ngayon, we don't have any conclusion yet. But as per the answer of Colonel Cunanan, paiba-iba yung sagot niya. Kaya nakakalito nga. Kaya just to confirm, please submit the document and better invite in the next hearing the PCDS. Now, Mr. Chairman, there are still resource persons that were invited and as of today, they are not present, particularly the former CIDG Police Major General Romeo Karamat, who is present last hearing, now is not present. Did he confirm? And mayroon ba siyang communication? Why is not present in today's hearing? Wala. So no reply. But he has received. Yes. Do you have a received copy for that? So we sent
Pero sigurado natanggap niya. But no reply. Mr. Chairman, I move that we will issue a show cause order for Police Major General Romeo Karamat for not attending today's hearing without any explanation why she should be cited in contempt, Mr. Chairman. There's a motion. Is there any second to that? Okay, been moved seconded. Mr. Chairman, I just want to clear it. It is just a show cause order. Well, in fact, that is not a subpoena. Just a show cause order. Number two, Mr. Chairman, PDEA nandito naman. Si Solgen, former DOJ Secretary, was not present in today's hearing, but he has sent us letter of excuse. Do we have that copy? Can you kindly give the members of this committee so that they will be appraised with regards to the letter explanation of Solgen? Man, I don't need for you to discuss about it. I'm just asking that document to be submitted in this committee being required during the last hearing. Did you submit? I have a hard copy of Please submit now. Please submit it to the committee. That is the MOU. Tama? MOU between CHR And and PNP. PNP and CR, sir. Yeah. NCR. NCRPO. It's only PNP and NCR. Yes, sir. What we are asking is the MOU between PNP and CHR. And CHR, Committee on Human Rights. actually, yung proposed MOU ay ongoing pa, sir, under study pa between CHR and PNP. What is this signed July 17? Ano yung hawak mo? NCR lang. NCR, sir. Draft. And so the MOU is only NCR level, Yes, sir. not national level. No, sir. Then submit that draft. Yes, sir. It was not yet signed. Signed by the former NCR director and the former chairperson of CHR. NCR director, sino yon? Ang nakasulat dito, sir, Police Deputy Director General Reynaldo P. Varilla for NCRPO, and for the chairperson of CHR is Honorable Purificacion C. Kisumbing. Kailan yan? Please check the date. September 2007. The representative of Colonel Baldeo is present. Sino po yun? Ikaw po. So, you're telling us now that it is an NCR, CHR, NCRP on CHR, MOU. Tama? Please. Actually, baka nagkamali, sir, yung binanggit ni Brigadier General Baldeo regarding taon. Kasi 17 ang sinabi niya, 2007 naman nandito sa amin, sir. Anyway, please submit na lang po, no? Yes, sir. And Comsec, please check na lang the minutes of the last hearing para malinaw po if it's either NCR or national. Next, Mr. Chairman, PNP pa rin to. All command memorandum circulars and operation of PNP and War on Drugs campaign. That's the same thing, generally saying. Yes, sir. It's the same, sir. Chairman, kindly, the PNP should submit it today, though it's a draft, just for the guidance of the members of this committee. At the same time, the official document that should be signed by the PNP chief should be submitted before the next hearing, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair, before we start sa mga resource speakers, no? Sandali, hindi pa ako tapos. Hindi ko ba tapos? Ang May haba dalawa na pa. Okay, Mr. Chair, sorry. Relax. Sige, go ahead. Relax, Gob, relax. Anyway, second to the last na lang po to. PNP inventory of cases filed during the operations on War on Drugs campaign. PNP pa rin to. Generally, you have not submitted this inventory of cases filed during the operations on War on Drugs campaign. Sir, come again, sir. Inventory of cases filed during the operations on War on Drugs campaign. Sir, that is for the DIDM to comply, sir. The IDM. Yes, Mr. Chair, we have it, this report, Mr. Chair.
You have now in your We have possession. it now, Mr. Chair. Please submit it to this committee. We will do so, Mr. Chair. Thank you, Chairman. Last na lang, Chairman. PNP pa rin to. Data on the 6,252 alleged EJK per region. Have you submitted it? It's in one report already, Mr. Chair. So, along with You have just submitted today or you're we will still... submit now, Mr. Oh, Chair. please We have submit it now, huh? We have it, Mr. Chair. Okay, thank you. Good afternoon po, Your Honor. Sige po. Pakilakas po yung boses ninyo. Ako po si Dalia Cuartero. Ako po ang ina ni Jesus Cuartero, Police Bulacan noong March 2019. Daboy po ang tawag namin sa anak ko. Si Daboy po ay nagtatrabaho bilang HR sa isang kumpanya. Siya po ay mabait na bata, maasikaso at palakaibigan. Ang hanap buhay ko po ay nagluluto ako ng pagkain para sa isang kantin. Saka dinadala ko sa kantin ng 5:30 ng umaga. Kahit may trabaho din si Daboy, naglilinis pa rin siya ng kusina. Malaking tulong po si Daboy sa amin. Si Daboy po, dahil siya din ang nagbibigay ng allowance sa isa niya pang kapatid. Palasimba po si Daboy. Wala pong pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa niya. Kung minsan, yung mga kaibigan niya sa amin, gustong magtrabaho, walang pambayad sa requirements. Si Daboy po ang nagbibigay ng pera para makapagtrabaho din po sila. Wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa barangay. Ang barangay na po namin mismo ang nagbibigay. Miss Cuartero, Yes. May nahuli daw pong, actually po wala po siyang wala po siya sa drug watch. wala. Wala, yung dalawa lang po Oh, go nakasama ahead. Sige niya. po. Palasimba po si Daboy, walang pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa. Kung minsan, yung mga kaibigan po na gustong magtrabaho ay walang pangbayad sa requirements, si Daboy po ang nagbibigay sa kanila ng pera nang makatrabaho din po sila sa aming barangay. Barangay na mismo ang nagsabi, gayon pa man, natukhang pa din si Daboy. Noong March 2019, 2019, 7:30 ng gabi, nagpapaalam ang anak ko na pupunta sa kanyang pinsan na si Jeffrey Haylar sa Lancaster Place Subdivision para makipagbanding sa kanyang mga pinsan. Yun na po ang huling beses ng pagkikita at pag-usap ko kay Daboy. Ayon sa pamangkin kong si Jeffrey, habang sila'y nag-iinuman, ilang beses nagre-ring ang phone ni Daboy. Noong una, hindi niya ito sinagot. Kalaunan, sinagot na rin at umalis. May sasamahan daw itong kaibigan. Hindi na nakauwi si Daboy. Kinabukasan, March 25, 2019, bandang 7:30 ng umaga, may dumating na isang pamilyang kaibigan at hinahanap siya dahil magkasama sila ni Daboy noong gabing magkasama kaming naghahanap ng pamilya namin. Unang pinuntahan namin, Police Compact 7 Towerville, San Jose del Monte, Bulacan. Dahil alam namin laganap ang sa mga panahong ito, natatakot kami na baka madamay siya.
Sabi ng mga pulis, wala naman daw silang alam. Pagkatapos nagpunta sa pulis, ay nagpunta kami sa mga purinarya sa Jade Funeral Home, Tala, Caloocan. Nakita ko po ang kaibigan at isa pang lalaking may pangalang Jeffrey Villari. Nalaman na lang namin na napat sila sa isang di umanong bypass operation noong March 25 sa Towerville sa Pangpalay. Sino po sila? Ilan sila? Sabi niyo sila. Sino po sila? At ilan sila? 3 po. Long napatay. Sino po sila? Kilala niyo? Si Haji Lopi, Jeffrey Villari, at si Daboy po. Oh, magkakasing edad. Hindi po, matanda yung isa, yung mas bata yata yung isa. Tuloy po niyo. Minuyan Frapper San Jose del Monte, Bulacan, nanlaban daw. Nang laban daw yung 3. Si Daboy meron daw may nakuha sa kanya na revolver. At pagkatapos ng 3 araw ng burol ay may pumunta sa amin na Commission on Human Rights para mag-imbestiga. Subalit walang nangyari sa investigasyon dahil tikom ang bibig ng mga witness. Kami na ang nag-imbestiga kasi ayaw ng mga pulis. Sabi nga ang mga tao doon, talagang maraming nagaganap yan sa Towerville. Ang nalaman namin, nasa police custody na si Daboy at ang yung kaibigan niya. Tapos, dinala doon para tukhangin. Pero yung mismong tauhan ng motel kung saan dinala sila, Daboy, tahimik kahit CCTV, hindi nila makuha ng CHR. Walang nanagot sa nangyaring pagpaslang kay Daboy. Bagkos, tuloy-tuloy lang at dumami pa ang bilang ng mga namamatunayan, gera laban sa mamamayan. Sa mga walang kalaban-laban, parang wala kaming pag-asa para bang ganun na lang kadali kunin ang buhay ng anak ko. Kaya naman, lumapit kami sa Rise Up. Nagkaroon ng lakas ng loob kasama ng iba pang naulila sa war on drugs na ito. Umaasa po ako sa pamamagitan ng hearing na ito, magkakaroon ng aksyon at mangyaring sana din po ay sa pamamagitan ng hearing na ito ay masuportahan ang ICC na panagutin si Duterte. Maniniwala po ako nakakatulong sa ICC para makamit ang hustisya para sa anak ko. Salamat po. Okay, Attorney Conte. Yes, the next would be Christine Pascual, the mother of a 17-year-old killed in Pangasinan. Ako po si Christine Pascual po. Anak ko po si Joshua, 17 years old po nung napaslang po ng 2018. Si Joshua po, sa lugar po namin, sikat pong isang gamer na bata po. Wala pong hindi nakakakilala sa kanya. Ngayon po nung biglaan po silang nagkaroon po ng laban sa Baguio, August 15 po. Na may laban po sila. Normal naman po sa akin na may laro yung anak ko dahil
Yun nga po yung hilig niya at meron Pakitaas po siyang, yung picture, gusto ko makita. meron po siyang talagang ano na kakayanan pong kumita. Noong time pong pumunta siya ng Baguio, 3 bata po sila. Hindi pa po ako masyadong ano, gabi po nung ba't wala pa yung anak ko kako. Tinanong ko na po yung kasama niya August 17, sabi ko, asan na si Joshua? Balita ko may laban daw po kayo sa Baguio. Ngayon yung bata pong nakaligtas na isa na kasama niya, ang kwento niya sa akin, kasi nakarating daw po sila ng Baguio. Pagdating po daw nila ng Baguio, hindi naman, naubusan po sila ng pamasahe. Hanggang nakiangkas lang po sila sa truck. Ngayon pag angkas po sa truck, yung mga bata, hanggang dito lang po sa Proserobio, Pangasinan hininto. Yung isang bata po ang sabi, magpahinga muna tayo, siguro nangawit po sa pag-angkas ng truck. Itong 2 bata, kasama po yung anak ko, tuluyan na pong umuwi dahil kagustuhan siguro pong umuwi na. Hanggang hindi na niya po natanaw tong 2 bata. Hanggang nauna na po yung nakaligtas, yun po yung nagkwento sa akin. Hanggang dumating po yung August 17, 18, 19, 20, wala pa rin po kung balita sa anak ko. Dumating na po yung time na nag-alala na po talaga ako dahil yun yung time na uso yung tukang, yung mga sabi ko, Diyos ko, wag naman po. Kasi ang tagal na pong wala siyang online sa Facebook niya eh. Hanggang nagdesisyon na po ako mag-flash alarm ng 21. 20 po ng gabi nag-flash alarm ako. 21, nasa trabaho po ako sa parlor. Dumating po yung pulis ng Pangasinan at saka yung barangay po sa amin. Ang pinagtatakan ko po kasi meron ng sulat na nakalagay ang pangalan ng anak ko, tsaka kung sa yung lugar ng anak ko. Andun na po yung talagang, hindi sana po totoo to na anak ko yung nakayo, ano po. Kasi talagang pagod. Nung 1 linggo po akong naghanap sa kanya, pagod na po talaga din ako. Hanggang pumunta po kami ng Pangasinan, hindi ko po siya nakita ng talagang yung oras ng ano, dahil 1 linggo na po siyang hindi ko nakita. Pinakita na lang po sa akin ng pulis, yung pong mismong picture niya. Yun nga po, yung picture niyang halos dilat yung mata niya, maraming muka. Umamin naman po yung pulis sa akin na na-encounter niya po yung anak ko, nanlaban, may drug. Paano po ako hindi naman po ako taga roon. Tsaka yung anak ko hindi taga roon. Lahat po ng ebidensya, inanunan nila eh. Wala na po akong tanging may palayliwanag sa kanila. Kumbaga lahat ng mga hindi ako makapaniwalang sinabi nila sa anak ko, sinabi na nila. Nirespeto ko pa nga po yung mga kapulis dun eh. Sabi ko, ganun po ba? Sige po, kukunin ko na lang po yung certification para mailabas ko na yung anak ko kasi miss na miss ko na. Ngayon po, pagdating namin dun, naiuwi ko naman po yung anak ko sa Tarlac. Habang nakaburol po siya, tinignan ko po kung saan ako pwedeng lumapit kasi single mother lang po ako eh. Hindi po ako napagod kahit saan ako pumupunta. Basta lang alam kong makuha ko yung hustisya niya dahil masakit po talaga eh. Una, sabi ko, hindi ko lalabas po sa burol yung anak ko nang hindi na autopsy. Baka dun makakuha ko ng ebidensya. Na-autopsy po siya ng unang-una. Yung autopsy po niya, naramdaman ko yung nag-autopsy sa kanya, walang sympathy emotionally eh. Parang normal lang po, nabaril lang yung anak mo, okay po, ganun. Hanggang may tumawag po sa akin ng human rights. Dalhin mo yung anak mo dito sa Manila. I-autopsy natin si Dr. Porto na mag-autopsy sa kanya. Para pong nalagyan po ng yung sarili ko. Gabi po, hindi ko alam saan ako maghanap ng pamasahe para lang madala ko po yung anak ko sa PGH. Kasi yun na lang po yung tanging paraan na may lalaban ko yung autopsy niya eh. Hanggang nalaman ko po kay Dr. Porton, merong hemorrhage, may fracture yung anak ko. Lahat po ng proseso sa kaso, nilakad po namin kahit walang pamasahe, sige lang po, basta yung proseso ng kapulisan po, sinunod namin.
mula Hiyas. Naghihintay po kami ng sagot kasi kumpleto naman po eh. Nagulat na lang po kami, dinismiss po. Bilang ano po, sinubukan pa rin po sa ombudsman. Hintay pa rin po. Proseso, tama naman po yung proseso namin. Sabi ko nga, wala namang ebidensya, may basihan. Hanggang dumating po sa ombudsman, ilang araw lang po, dismiss na naman po. Hanggang dumating po yung time na may pag-asa, Supreme Court. Pinakamalaki na po to. Lord, kako, sana kahit man lang dito, bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na rin po kami paanong lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kaming hihiling ng ustisya sa ICC? Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami, paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Yun po yung masakit doon eh. Paano naman kaming inang nagpalaki doon sa bata? Paano alam namin maayos namin silang pinalaki? Di ba po, nagkamotor yung bata na walang motor. Ni bike, hindi po marunong yung bata. Normal na bata, gustong sumikat. Alam naman po natin siguro yung Dota player, Olympics yan eh. Yun lang po yung hangad niya. Yung maging isang gamer, nagkataon lang po mahirap lang talaga kami. Kaya sabi ko, parang ustisya sa mayaman lang. Ba't sa mahirap parang hindi kami napapansin? Buti na lang po andyan ang Rise Up. Andyan po ang mga UNUPL. Paano po kung wala sila? Ganun na lang po ba yung nangyari sa anak namin? Sa mga mahal namin sa buhay? Handa na rin po kaming hindi naman birong pinagdaanan nila. Sino pong nanay na magulang ang kayang tanggapin po yung ganun na dinanas ng anak nyo, na alam nyo pinalaki nyo ng maayos. Hanggang ngayon wala pong hilom yung sakit na ginawa nila sa amin. Wala pong ano. Sana natulog ka, okay ka na, hindi po. Sobrang sakit po. Sana sa lahat po na nakakarinig dito, maintindihan nyo po kami kung bakit nandito po kami ngayon sa harapan ninyo. Nagsusumamo. Nabuksan ng puso nyo, huwag maging negatibo. Isipin din nyo po yung mga pinagdadaanan namin, hindi biro po. Bakit kami lumalaban ng ganito? Maraming salamat po. Mr. Chair, in this case, 15-year-old Julius Sebastian, the companion of Joshua Laksamana, remains missing. Julius Ano pangalan? Sebastian. Julius. Sebastian, Your Honor. Hindi siya. From gathering all the stories. So, ibig sabihin, itong buhay na ito ay talagang hindi makita kung nasaan. Yes po. It is similar to the case of Carl Arnaiz and Kulot. Na parang magkasama tapos biglang pinaghiwalay. And then si Kulot natagpo. Medyo yun po yung inaabangan ng pamilya, pero habang missing po, actually may pag-asa pa rin silang matatagpuan nila kung sakali. And for the next victim, Jane Lee, who is the wife of someone who was in Caloocan, Your Honor. Ako po si Amy Jane Lee, biyuda ni Michael Lee, na March 20, 2017, sa Bagong Silang, Caloocan po ito, kung saan marami ang patay. Jeepney driver at barker po si Michael. Noong gabi po na yon, nagtatawag siya ng pasahero sa kanto ng Langit Road at Barugo Road sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan, nang siya ay walang kamuwang-muwang na binaril. Si Michael ay wala pong kahit anong record sa barangay o kahit saan na gumagamit ng droga, kahit anong koneksyon sa droga, listahan man o huli o imbitasyon ng mga pulis, wala po. Pero sa lugar namin kung saan ilan na ang winala at pinagabing iyon ay nadagdag si Michael sa napakaraming biktima ng EJK. Inilunsad ni dating Pangulong Duterte, hindi po nabawasan ang droga. Tao ang nabawasan kasi po hindi nga po namin masabing gera
Mula 2016 hanggang 2017, bago pinaster ko, may nauna ng 5 kakilala ko na may isang beses pa nga na may sumulpot sa lugar namin na nakakover ang mukha, nagtuturo ng mga sinasabi nilang mga act. Nang mamatay po ang asawa ko, walang investigasyong naganap. Ni hindi ko na nakita ang mga pulis na nagsabi noon na mag-update tungkol sa gagawing investigasyon sa pagkamatay niya. At paano pa kami magsasampa ng kaso bukod sa walang mga mukha't pangalan ang kakasuhan namin. Ako po at iba pang mga asawa, magulang at anak ng mga biktima na tinaguriang ay ganito ang nararamdamang kawalan ng pag-asa. Niniwalang kay Duterte dudulo ang pananagutan. May programa sa droga ang bawat presidente. Opo, pero sa kanya lang libo-libo ang bukod sa mga pag-amin mula sa bibig niya mismo na magiging at naging siya ang naglatag ng sistema kung saan halos ang tanging solusyon sa krimen pinagsuspetsahan at kung saan ang o sa likod ng uniforme, mga institusyon ng law enforcement at sa mga pangako niya at pagpapalakas ng loob sa mga tagapagpatupad na sagot ko kayo. Sa totoo lang, natatakot po ako sa tuwing makakakita ako ng pulis na may bitbit at laging may pangamba na baka maulit ito. Sana po matigil na ito. Ayaw po naming maulit ang nangyaring malawakan at sistematikong inosente. Inosente po ang mga mahal namin sa buhay. Hindi lang po dahil sa sinasabi ng batas na innocent until proven guilty at ang lahat daw ay dapat bigyan ng due process. Pero nabiktima sila ng polisiya ni Duterte. Walang hustisya, naway sa pamamagitan ng hearing na ito. Magbunga ito ng masusing investigasyon at sa kalaunay mabigyan kami ng iba pang mga kaanak ng hustisya nang sa ganun ay hindi mabaliwala ang libo-libong. Narinig ko po na hindi po magko-cooperate ang committee sa ICC investigation. Sige lang po. Pero nais ko pong sabihin na kami pong mga pamilya, doon kami nakasandig pa rin at nabubuhayan ng pag-asa sa ICC o International Investigation. May kumpiyansa kami na hindi nila sasantuhin ng isang dating presidente. Hindi sila matatakot na imbestigahan ng isang nakaupong senador ay hindi dapat nakatuon lang sa kung sinong doon sa mga nag-utos, kundi doon sa mga nag-utos. Lumalapit po ako sa ngalan ng libo-libong biktima ng walang kakayanan, kamalayan o lakas ng loob ni Duterte, pero hindi man lang nagkaroon ng masusing investigasyon noon. Bakit ngayon lang po? Bakit ang nakakasuhan ay mabababang pulis lang? Bakit walang sumilip sa polisiya? Sana po matulungan kami at matulungan din po kami ng kamarang ito. Maraming salamat po. Mabanggit ko lang din po na marami po kaming mga pamilya ng biktima na kasamahan ko na nasa labas mula po sa iba't ibang lugar. Meron pong North Caloocan, Barangay Bagong Silangan, Tondo, Nabotas at Bulacan. Maraming salamat, Ms. Jane Lee. Alam niyo, unang-una, nabanggit niyo na parang hindi kami nakikipag-unay sa ICC. Wala po kaming pakialam sa ICC. Walang pakialam ang ICC sa komiting ito. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. At yung ICC, pwede mag-investigate on their own. Pero ayaw namin na gamitin ng ICC itong committee ito para sa kanilang sariling interes. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Itong committee ito, we are going to investigate domestically lahat ng mga pangyayaring ito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. At pangalawa, binanggit nyo may nag-rally sa labas. Hindi na po kinakailangan mag-rally sa labas. Wala mangyayari sa rally. Pumunta dito. Maupo dyan sa likod ninyo. Hindi naman sila magulo, di ba?